Hello, Sagittarius, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Okay? Thank you. So, by the way, Sagittarius, pasensya na po kung medyo maingay, kung naririnig po ninyo yung parang grinder na tumutunog kasi ang aga-aga pa, pero yung construction sa tabi namin talagang ongoing na. Kaya pasensya na po. So, we have the Nine of Pentacles. Ayan. So, this is comfort, no? Financial comfort ang paparating sa inyo. So, this is really a beautiful blessing coming in. See, your next message is the High Priestess. So High Priestess is about intuition. It's about dreams. Kaya maaari no na maraming gabay siguro, downloads of information, inspiration na pinapadala sa iyo ang universe to guide you, on how to navigate your life around this time. Lalo-lalo na merong merong important decision na maaaring kakaharapin kayo or kailangang gawin. Kaya puwede rin na talagang, gusto kang gabayan ng universe sa ngayon para mapag-isipan mo yung mabuting desisyon, sound decision, and fair decision, 'no? Kaya ginagabayan ka. Kaya binibigyan ka ng downloads of information and inspiration. Kaya pakinggan mo yung inyong intuition and also pay attention sa mga panaginip mo kasi baka lately nananaginip ka or in the next few days maaring may mga mapapanaginipan ka pa at kung ano man ang naaalala mong mga elemento ng inyong panaginip, make sure that you write them down on paper or isave ninyo sa phone ninyo, sa notes at i-Google ninyo yan, i-search ninyo sa Google kung ano yung meaning ng mga elements na yan na nakita ninyo sa inyong panaginip. Kasi bababalik-balikan ninyo yan, basahin nyo yan, dahil may makikita mo dyan kung ano yung mensahe sa iyo ng universe. Okay? And that can guide you no, towards the right decision na kailangan mong gawin. Okay? So, pwede rin na meron ditong secrets no, that are coming to light. Pwedeng yung mga secret na yan na madidiscover mo could also help you para mas makapag-decision ka ng mabilis kung ano ang gagawin mo rito. Kasi si Angel of the Past is here na tutulungan ka din nito na makapag-move on ka na sa iyong nakaraan or tuluyan mo ng masolusyonan or ma-address kung ano man ang situation na nangyari dito in the past na pwedeng ito yung link no dito sa problema mo kung meron kang problema no sa ngayon. Kasi pwedeng ano yan, pwedeng sitwasyon yan sa iyo in your past relationship or past experiences na pwedeng hindi mo ina-address, pwedeng hindi mo binibigyan pansin. Kaya siguro pabalik-balik ito. And hanggat hindi mo yan pinagdedesisyonan, hanggat hindi mo yan inaasikaso, hindi mo yan ina-address, the cycle will continue, 'di ba? Hindi mapuputol, no? Yung ano na yan, yung sitwasyon na yan, babalik at babalik pa rin yan sa buhay mo. Parang karmic cycle, 'di ba? Na hangga't hindi mo ina-address ng tama, hindi mo natututunan yung lesson na dapat mong matutunan from that situation, babalik at babalik yan sa'yo. Okay? Kaya maaring ito yung kailangan mong anuhin, asikasuhin, no? At tignan ninyong maigi kung ano ang inyong sitwasyon. So, by the way, maraming salamat for subscribing and if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto niyo na mag-join kayo sa membership. So, we have practice tenderness. Ayan. So ngayon siguro kailangan mo din na maging maging considerate ka
maaari na kailangan mo maging considerate, mapagpasensya, 'di ba? Luwagan mo yung inyong pag-iintindi, pag-uunawa sa mga tao, sa sitwasyon, sa sarili mo, maging ano ka, mapagpasensya ka, 'yun, okay? Kasi hindi naman pupuwede yung ano, hindi pupuwede yung, ah ipagpipilitan natin, 'di ba, yung gusto natin. Sometimes kailangan din talaga natin na maging considerate tayo sa iba, intindihin din natin kung anong nangyayari sa iba, matuto din tayong makinig 'no, sa mga sasabihin ng iba, 'di ba? Hindi pa puwedeng puro tayo ang nagsasalita, yung mga gano'n ba. So we have create, ayan, this is a new beginning energy. This is creation energy. So there is something new na in your life na sisimulan ka. Meron kang gagawin bagong kaganapan sa buhay. Meron kang aasikasuhin bagong ganap sa buhay. So you are going to create something new sa buhay mo. Pwedeng bagong endeavor, pwedeng bagong trabaho, bagong venture, pupuwedeng i-re-reinvent mo yung sarili mo, puwedeng i-improve mo yung sarili mo, yung gano'n, 'no? So, what else? We have rest deeply, okay? Possible din na ang iba sa inyo dito kailangang magpahinga, okay? You need to you need to rest, you need to give yourself time to breathe kasi baka nai-stress ka din, hindi lang mentally, hindi lang emotionally, but most especially physically, baka pagod ka na din, 'di ba? And tao lang tayo. Always remember na may hangganan ang lakas natin. May hangganan yung strength natin, yung vitality natin. Kaya kailangan natin i-replenish ito. Kailangan natin pinapahinga din natin ng sarili natin, 'di ba? So this is the time na you need to rest deeply. So maaring malalim na din, no, yung pagod, no? Pagod na siguro ang iba sa inyo, baka nandoon na kayo sa point na parang na-burnout na kayo. Kaya ang paalala sa inyo dito, rest deeply, 'di ba? Hindi lang yung tulog lang na power nap, but you really need to take a good quality sleep. Okay? So we have protect your boundaries. Okay? Protect your boundaries. Huwag mong hayaan na apak-apakan ka ng iba, binabypass ka ng iba, yung gano'n, no? Kung ano yung hindi mo deserve, huwag mong kunin, no? Oo, hindi paminsan talaga kailangan din natin na magpasensya, pero dapat, ilalagay mo din yung sarili mo sa tamang kalagyan, 'di ba? Huwag mong akuin, huwag mong tanggapin yung mga kung anong ginagawa ng ibang tao na alam mong makakasama sa'yo, okay? And one way also of protecting your boundaries is to surround yourself with nice people. Mga mababait na tao, masayahing tao, yung mga gano'n, 'no? You also need to be choosy sa mga tao na pinapalibot mo sa sarili mo. Kasi malaking epekto 'yan sa buhay mo. Kung mga negative thinking people, mga taong alam mo 'yun, may masamang tinapay kumbaga, ang lagi mong kasama, lagi mong nakakausap, pinapaligid mo sa sarili mo, eventually yung negative energy nila also will be, didikit din 'yun sa energy field mo. Eventually magiging kaparehas ka na din nila, kasi maiimpluwensyahan ka din nila. Kaya mas maganda na protektahan mo na yung sarili mo, protektahan mo na yung boundaries mo, 'di ba? Surround yourself with good people. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.